Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak may ipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Mamaya yung kisame, ha? Yes, ma'am! Mapapatunayan mo na rin na ikaw ang best first gentleman dito sa pinagkaisahan. Paano hindi ako magiging best, Richie? Nag-iisa lang naman ako. Oo nga. Pero, bro, at least ngayon, mapakinabangan mo na yung hilig mo sa auto. Si Sakalam lang ang mukhang willing bumili ng mga properties ni Mayor Victor, eh. Ay, naku, Mayor Kaz. Choosy ka pa? Ay, kapag na-liquidate mo lahat yan, di matutuloy na agad-agad lahat ng mga projects na yan. O, di everybody happy. Nabalitaan kong ginawa mo sa bahay. Ano? Sumbongero. And proud of it. Alam mo, Vice, just in case lang na mailipat ko na lahat yung mga properties ko, ako na ang magiging #1 sa listahan na pinakamaraming real estate assets dito sa pinagkaisahan. Really? Really. Bato. Basta mahal, malalaman mo rin makamara. Ikaw naman nagsisurprise date sa akin, ha? Pasado ba, Mayor Cruz? Pasadong-pasado. 100%. Mahal. Alam kong it feels like na kangigsi lang ng honeymoon stage natin. Kasi na-overtake ng mga iba't ibang kailangan natin gawin. Una, yung sa pagtira natin sa mansion kasama si Tita Dina. Pangalawa, yung sa pag-upo mo naman bilang mayor ng pinagkaisahan. Pero alam naman natin, di ba, na bilang mag-asawa, talagang may mga darating na mga challenges. Di ba? At kakayanin natin lahat yon, mahal. Kasi magkasama tayong haharapin yon. Di ba? Simula ngayon, everything will be better. Dahil ang team win-lose, solid. Kahit ano pang dumating. Wala lang yun, mahal. Don't worry about it. Waiter. Pwede pa-serve na nung food namin. Thank you. Yes po, Mr. De La Cruz. Natanggap po namin yung bid ninyo. Hawak nga po namin dito ngayon eh. Pero may hinihintay po kasi kaming 2 pang bid. Pagtapos po noon, tsaka po kami magdedesisyon kung kanina po kami kukuha. Sige po, balitaan na lang po namin kayo. Salamat. Selena, andiyan ka pala. Oh, I can't seem to stay away from the foundation. Alam mo, kahit sa maikling panahon, napamahal na talaga to sa akin. I'm happy to hear that. Sino yung kausap mo? Ano yun? Project sa labas ng foundation. Bakit parang naiilang ka? Alam mo, hindi naman kita magagalitan for taking a call during office hours. Hindi naman kita empleyado, no? Ito naman, kwento ka na. Bakit? Natatakot ka ba na secretly kaaway ako na may masamang plano sa'yo tsaka sa pamilya mo? Grabe naman, Erwin. Parang soap ka naman mag-isip niyan. Ang totoo kasi niyan eh, pinaubaya kasi sa akin ni Luz yung pagbili ng mga
multi-cabs na ibibigay sa barangay. Mga service vehicle? Well, congrats! I mean, malaking bagay yan na pinaubaya sa'yo ng wife mo. That means she trusts you. Kaya nga talagang inaaral ko yung mga bids na natanggap namin. Ayoko kasing mapahiya kay Luz. Well, good luck. Thank you. Sige, maiwan muna kita dito after attend something. Sure. Ay, ano ba yan? Nilayo mo nga sa akin yan. Aray, di yan nakakaganda eh. Sorry po, hindi ko po kayo napansin eh. May nag-donate po kasi nito sa foundation eh. I don't care. Tingin sa inyo. Ate. What I mean is, good job. Keep it up, ha? Richie. Ma'am. May request nga pala ako sa'yo. Okay lang? Siyempre naman, ma'am. Ma'am, gusto ko pala magpasalamat dahil pumasok na po yung una kong sweldo sa bangko. Kaya ma'am, anything you need, anytime, anywhere, kahit ano, gagawin ko para sa inyo. Hi, mahal. Good morning. Walang sinabi yung morning sa ganda mo, mahal. Sus, bolero ka talaga. Umupo ka na at may lakad ka? Mahal, naganda ako ng breakfast for you. Kumain ka muna. Naku, mahal. Hindi na pwede. Baka malate kasi ako eh. Umuuna kasi ako sa breakfast meeting with Selena. I have good news nga pala. We have 18 bidders proposal para sa Project Multicab. Bakit parang hindi ka masaya? Gumagalaw yung project natin. Sigurado ako, makakasa natin to, even within the week. Kailangan mo pa ba yan i-meet si Selena? Pwede mo naman i-discuss sa akin yan, mahal ah. Gusto ko lang naman kasi makabawas sa trabaho mo sa munisipyo. At saka, magpapalegit check kasi ako kay Selena. Expert kasi siya sa mga ganun. Para iwas scam tayo. Sige, mahal. I really have to go. I'm sorry. Babalikan ko yung food mo. Promise. Ingat. Ingat ka. Ay, ano ba itong niluto mo? Ay, uy, hotdog. Tikman ko Kaz. Wait lang. Mukhang masarap to Ubusin Masarap mo ng na yan. hotdog. Sige. Lasang paglalambing na hindi pinansin. Joke lang. Ito naman. Sige, ako nang bahala dito. Alam mo naman, mahilig ako sa hotdog, di ba? Tapos babaunin ko na lang yung iba. Bibigyan ko si Richie ko, ha? Ubusin mo na lahat yan. Oo. Ang kanyamang itatapon mo lang ito. Sama yung loob mo. Sorry na. Kunin ko na lahat. Siguro yung mga documents dapat maipasa na. Mayor Luz! Mayor Luz! Pom, ano? Ano pong matutulong ko sa inyo? Parang awa na po ninyo. Baka makakahingi po ako ng tulong. Pambili lang po ng bagong tungkod ko at sa pampahilot. Oo naman ho. Pera mo? Ito ho. Magaling po kayo nung Salamat po, Mayor. Sige, Ito- ingat. Ano po po? Ingat. Ang galing! Oh, may magic yung pera, nakalakad yung pilay. Ay! Aling Salome, ito ka, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Nang, ano po nangyari? Tingin mo ba okay ako, Neng? Ang sakit! Ang sakit-sakit!
nangyari, Aling Salome? Hingi lang po sana ako ng pampalibing. Namatayan po kasi ng kapatid ako, Mayor. Ha? Oo naman ho. Pampalibing na naman. Natatandaan kita, ikaw yung last week din. Ano to? Linggo-linggong may namamatay sa inyo? Linggo-linggong may palibing? Yun na nga po ang masakit eh. Lahat na lang po ng mahal ko namamatay. Lahat po sila, iniiwan nila ako. Kung alam mo lang kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Maswerte ka. Kasi buhay lahat ang nagmamahal sa'yo. Ang sakit na mawalan ng nagmamahal. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa kuya ko. Mahal kita, kuya! Kuya! Excuse me? Ako po ang namatayan. Sorry. Nadadala lang. Dinadama yung... Aling Salome, eto na ho, oh. Pampalibing po ninyo sa kapatid niyo, ha? Ingat kayo, ha? Ay! Thank you, Teha! Balik ka ulit next week! Baka may papalibing ka pa! Kakaloka ka! Oh! Ikaw, hihingi ka rin ng abuloy. Ano, may papalibing ka rin? Kailangan mo lang... Ano ka ba si Cap Ben? Si Cap Ben. Magandang araw, Mayor. Cap Ben, napabisita ka! Sorry, Cap. Sorry. Ako, Cap Ben, napabisita po kayo. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Gusto ko lang pong formal na magpasalamat sa proyekto ninyong Patrol Cab para sa lahat ng barangay. Malaking tulong po yun sa pagpapanatili ng kayusan dito sa Pinagkaisahan, Mayor. Nako, salamat ho, Cap. Alam niyo, si Erwin lahat yon. Siya nag-asikaso lahat nun. Di po talaga kami nagkamali na ikaw ang ibinuto namin. Mabuhay ka, Mayor. Salamat. Bisita ulit kayo, ha? Sige po. Pasensya ka na talaga. Nadadala lang ako dun sa kala ko. Walang problema. Pasensyahan niyo na tong pinsan ko, ha? Mataas ang emotions ka talaga. Naintindihan ko naman. Kamusta niyo asawa niyo? Ayos naman po. Nasa mabuti naman. What do you think of this one? See? How about this one? Iba pala talaga, no? Taas din talaga ng standards mo. You know, when it comes to public service, never ever settle for less. Deserve ng pinagkaisahan ng best from us. Can you please check this too? Sure. Yeah, no. Understand. Oh, wait. I think I found the best one. Check this. You see? Yeah, I think this is the best one. Good job. Thank you. I agree. Thank you. It's nice. Keep that one. I-highlight mo na rin siguro yung mga dapat i-highlight. Sige, I'll check this muna, Mayor Kaz. Yeah. Oh, hi, Mayor! Hi, Amor.
You look haggard. Ano nangyari? Marami kasing trabaho na inaasikaso dito sa munisipyo. Patong-patong, so I guess I look stressed. Sana naman hindi matulad yung munisipyo natin. I mean, look at this. It's so old. Diba? Alam mo, I think it's time for a makeover. Are you proposing another beautification project? Exactly. Kasi naisip ko lang, no, kung may build program, bakit hindi tayo magkaroon ng pla program? Pla program? Can you explain further what it is? Ito ay plano para sa mga plantita at plantito. O, diba? Alam mo, pangalan pa lang sobrang pangmasa na. Tapos, eco-friendly pa. I'm thinking of giving free paso and snake plant to each houses. Tapos, punuin natin yung wall ng halaman. Buong City Hall. Pag ginawa natin yon, tayo ang pinakaunang eco-municipality sa Philippines. Tapos, may feature tayo sa mga magazines, TV, sisikat tayo, dadaming investors, iyaman tayo! Mr. Douglas, thank you again for giving us a variety of options sa mga design ng multicab. I'll be honest with you, nahirapan talaga ako pumili ng design kasi lahat talaga napakaganda. Pero yung pinili namin, yun na talaga yung gusto namin. Okay. Wait, are you sure about this? Hindi mo ba muna papacheck kay Mayor Luz? Sa akin ipinagkatiwala ng asawa ko yung trabaho ko to. And she knows na magaling talaga ako at may alam pagdating sa mga sasakyan. Okay. Okay, here's the contract. Yes, sir. And done. Thank you again, Mr. Douglas, dahil pinadali mo yung trabaho ko. Sakto. Babalita ko muna kay Luz to. Excuse me. Sure. Na-appreciate ko yung mga ideas mo, Amor. But, hindi kasi natin priority dapat ang beautification project. You have to remember, lubog sa utang ang munisipyo. At dapat mayroon pa tayong mas pinaprioritize. At yun ang mga kabuhayan ng majority ng tao dito sa pinagkaisahan. I hope you understand. Okay. Excuse me, Amora. Meron ka na bang nahanap? Ito na, Kaz. Ito yung listahan ng lahat ng properties ni ex-Mayor Victor. Tapos nga pala, nakausap ko kanina sa Sakalam. Sabi niya, willing naman daw siyang pirmahan yung purchasing power para mabili niya daw lahat yung properties niya. Good. Okay. I-review ko lahat to. Okay. Thank you, Kaz. Tara. Amor, see you. Bye-bye! Time to show your talent, Douglas. Yes, I am ready. Napakadali naman pinapagawa mo sa akin to, Selena. Ang tanong, paano ipapait itong kontratang pinirmahan ni Erwin? Watch and learn. Richie! Yes, ma'am. Ayan, nakikita mo ba lahat ng folder sa table ko? Yun po. Yes, ma'am. I have two eyes, the left and the right. Good. Kailangan mo siyang dalhin lahat dito kasi meron pa akong mga kailangan permahan para sa payroll nyo.
Payroll? Oh yeah, no problem. Ito po. Tapos ito, pakiiwan to sa table ko, pero ito lang ha. Para saan po itong folder, ma'am? I-explain ko pa ba? Ayaw mo mapabilis yung sweldo mo? Siyempre, oh. Sabi ko nga, dapat din ako nagtatanong. Tama, ma'am. No problem, Very ma'am. good. Yes, alright. Dito, ma'am. Ayan, ha. Sorry na patagal yung usapan namin. Dami kasing trabaho sa munisipyo eh. Babalita ko na lang sa kanya to in person. Thank you again, Mr. Douglas. Got you something. Mahal! Break ka muna. Thank you. Pero ba't ka napadpad dito? Ano meron? Dad, mukhang sasabi tayo. Kasi gusto rin sa kalambinin lahat ng properties ni Tito Victor. Ito namang pabibong mayor, naghahanap ng documents. What if malaman niya na konti lang yung share natin sa kumpanya ni Sakalam? Kailangan ko makausap si Councilor Diego. Ngayon din. Bakit? Anong nangyari? May inconsistency dito sa pinasa niyang salin. His outstanding share is only 2% ng total share ng company ni Sakalam. 2%? Hindi siya nagtutugma sa business interest at financial connection na pinasa nila. Buti naman at hindi ka nagdalawang isip na ibenta sa akin ng mga properties na si Victor. Actually, hindi properties ni Mayor Victor yan. Properties yan ni Councilor Diego. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Kailangan mo pa ba yan i-meet si Selena? Pwede mo naman i-discuss sa akin yan, mahal ah. Gusto ko lang naman kasi makabawas sa trabaho mo sa munisipyo. At saka, magpapalegit check kasi ako kay Selena. Expert kasi siya sa mga ganun. Oh, wait. I think I found the best one. Check this. See? Yeah, I think this is the best one. Good job. Thank you. I agree. Thank you. That's nice. Oh, hi, Mayor! Alam mo, I think it's time for a makeover. Are you proposing another beautification project? Exactly. Okay. Wait, are you sure about this? Hindi mo ba muna papacheck kay Mayor Luz? Sa akin ipinagkatiwala ng asawa ko yung trabaho ko. And she knows na magaling talaga ako at may alam pagdating sa mga sasakyan. Okay. Okay, here's the contract. Yes, sir. And done. Babalita ko muna kay Luz to. Excuse me. Time to show your talent, Douglas. Napakadali naman pinapagawa mo sa akin to, Selena. Ang tanong,
paano ipabayad itong kontratang pinirmahan ni Erwin? Watch and learn. Richie! Yes, ma'am. Ayan, nakikita mo ba lahat ng folder sa table ko? Yun po? Yes, ma'am. I have 2 eyes, the left and the right. Good. Kailangan mo siyang dalhin lahat dito kasi meron pa akong mga kailangan permahan para sa payroll niyo. Payroll? Oh yeah, no problem. Ito po. Tapos ito, pakiiwan to sa table ko, pero ito lang ha. Para saan po itong folder, ma'am? I-explain ko pa ba? Ayaw mo mapabilis yung sweldo mo? Siyempre, sabi ko nga, dapat di na ako nagtatanong. Tama, ma'am. No problem, ma'am. Yes, alright. Dito, ma'am. Ayan, ha. Sorry na patagal yung usapan namin. Dami kasing trabaho sa munisipyo eh. Babalita ko na lang sa kanya to in person. Thank you again, Mr. Douglas. Kasi gusto niya sa kalambilin lahat ng properties ni Tito Victor. Ito namang pabibong mayor, naghahanap ng documents. What if malaman niya na konti lang yung share natin sa kumpanya ni Sakalam? Hold up to! Taas ang kamay! Wagayway! Shake to the left, shake to the right. Ang ganda, pero uto-uto. Bigay mo na sa akin lahat ng pera mo. Bilis! At bakit ko nang gagawin yun? Di ba ako kilala? Ako ang vice mayor ng lugar na to. I'm powerful. Jackpot pala ako sa'yo. Politiko ka. O siya, ibigay mo na lahat ng pera mo ninakaw mo sa kaban ng bayan. Ha? Kung ayaw mo mamatay. Chururot! Ako ang harapin mo. Ganyan-ganyan yung itsura na ng hiram ng mukha sa aso. Ano yan? Ito sa'yo. Wah! 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 Woo! 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 Wah! 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 Woo! Woo! Wah! Woo! Ano yan? Teka, ano bang pakay mo? Hold up to, siyempre pera. Alam mo, loko ka rin eh. Pinagod mo pa ako. Pera lang. Sana kanina mo na sinabi, tapos na yan eh. Oh. Eto, ha? Magtawag ka pa. Siyempre boss, thank you, thank you. Kala mo kaya niyo ubusin yung pera ko. Hi, baby. Thank you, picture tayo. Ima-my day ko lang. Teka. Paano my day? Hapon na. Eh, di my night. Hindi ba pwedeng may tayo na lang? May tayo lang kapag natupad mo na yung favor mo. May kondisyon na naman. Ganun talaga. Teka, wala bang ibang hold-upper pa dito? Kala naman nila kaya nila ubusin yung pera ko. Sinagip kita. Ha? Mayor Kaz! Knock-knock! Naku, Minda, wala akong time sa ganyan, pwede. Hindi makakapaghintay itong knock-knock na to. Sige na, sagot ka na. Knock-knock! Who's there? You're forever. You're forever who? Eh, sino pa ba ang forever mo? Siyempre ako. Surprise! I got you something. Mahal! Mag-break ka muna. Thank you. Pero ba't ka napadpad dito? Ano meron? Wait lang, mahal, ha?
Eto rin, Minda. Kumuha ko para sa inyo ng Richie. Okay. Sige, hahanapin ko lang si Richie, ha? Mayor Kaz, wait lang. Break time muna ako, ha? Tawagan ko lang si Richie. Hello. Bilisan mo. Oo, papunta na ako. Ito na, may pizza. Okay. Mahal, kaya naman ako talaga napadpad dito kasi may papapirma lang akong kontrakta sa'yo. Tsaka na-check ko na rin yung model unit na yan. Sigurado ako magugustuhan mo yan. Worth it talaga yung 2 million budget na nilagay natin. Mahal, pwede bang ipagpabukas na lang natin yan? Tingnan mo, ang dami kong pinipirmahan dito. Kailangan ko masubmit to today. Mahal, please. Isang pirma lang. Tapos, congratulations! Tagumpay na yung project natin. Tsaka, hindi mo nga kailangan basahin po lahat to eh. Okay na yan. Approve na yan sa'yo. Sure ako. Sigurado ka, ha? Pipirmahan ko na lang to. Tiwala ako sa'yo. Salamat, mahal. You're welcome. Break time ka rin. Thank you sa pagdala. Pizza to. Richie, pag kinasal tayo, gusto kong palitan yung pangalan ko. Palitan yung pangalan? Ano naman pangalan ang gusto mong ipalit? Di ba, Richie ka? Oh. Gusto ko ako, Poor. Bakit poor? Kasi, I'm the only one for you. Napakaano naman ito. Ba't di ka naman tumawa? Ang KJ mo naman eh. Ba't naman ako tatawa? Seryoso ako sa'yo. Ayan na naman si Detective Luz. Tingnan mo. Kailangan ko makausap si Councilor Diego. Ngayon din. Bakit? Anong nangyari? May inconsistency dito sa pinasa niyang salin. His outstanding share is only 2% ng total share ng company ni Sakalam. 2%? Hindi siya nagtutugma sa business interest at financial connection na pinasa nila. Ibig sabihin, nakaw din ang yaman nila. Well, kailangan pa nating imbestigahan yun. And once na malaman ko na talagang guilty ang mga pawis na yan, humanda na silang mapawisan sa loob ng kulungan. Thank you, Mr. Douglas, for the good news. Excited na talaga ako makita yung mga unit. Kasado na ang lahat. Next week daw, may papadala na lang yung mga unit sa munisipyo. Congratulations! You know what? This calls for some celebration. Ayan, meron tayong juice. Pwede tayo mag-cheers. Cheers to you. Cheers. Cheers. Selena, thank you again. I couldn't have done it without your expert consulting service and support. I will always support you, Erwin. Hello, Luz. Bakit? Ano nangyari? Sige, pupuntahan kita dyan. Alright. Sorry, I have to go. No worries. Ingat ka. Thanks. Buti naman at hindi ka nagdalawang isip na ibenta sa akin ng mga properties nito si Victor.
Actually, hindi properties ni Mayor Victor yan. Properties yan ni Councilor Diego. Gusto ko sa'yo malaman ang katotohanan sa Kalam. Anong katotohanan? Sa binigay sa aking salin ni Councilor Diego, nakalagay doon na major shareholder siya ng company mo. Pero sa document na binigay mo, nakalagay na 2% lang ang share niya. Paano nangyari to? Ano ba yung mahalagang pag-uusapan natin? I have a proposal for you. Talaga? Yes. Gusto ni Daddy na maging business partners kayo sa lahat ng businesses mo. Wow! Nakaka-flatter naman yan. Nakakataba ng puso yan, ha? Of course, my friend. Sige nga. Go. And he's willing to invest a lot of money sa mga businesses. Really? Yeah. So, anong catch niyan? Anong catch? Walang catch. Ang gusto lang ni Daddy, kapag tinanong ka kung partners ba kayo, sasabihin mo, partners kayo. And bago pa siya maging konsehal, business partners na kayo. Yun lang. Yun lang yun? Yes. Diyos ko naman, hindi ako pagpapawisan dyan. Call! Do we have a deal, my friend? Done deal. Mayor Luz, alam mo naman ang calling ko eh. Magkawang gawa, tumulong ng wagas. Certified public servant ako eh. Na-certify pa yan sa recto. Kaya pinagbigyan ko na. Malay ko bang ganun kalaki ang epekto niyang pabor na hiningi sa akin ni Amor? So, ibig mong sabihin, inaamin mo na minor shareholder lang sila sa kumpanya mo? Is that what you're trying to say sa Kalam? I think we're done talking here. Long time no see, Mayor Luz. Salamat sa invitation. Mayor, akala ko ba party ito? Asan yung mga guest? At saka yung kutsinilyo? Gutom pa man din ako. Walang birthday party, Councilor. Pero siguro reunion party with Mayor Victor? Pwede pa? This is a clear falsification of public documents, Councilor. Klarong-klaro, dinoktor mo ang sarili mong salin. Mayor, huwag mo naman ako pagsasalitaan ng ganyan na parang sigurado ka sa paratang mo. Tandaan mo, I am innocent until proven guilty. Honesty saves everyone's time, Councilor. Pero kung hindi mo talaga aminin ang kasalanan mo, I am willing to give all of my time para lang imbestigahan ka. Masyado ka nagpakialamera, Luz, ah. Pero di ko papayatang sirain mo pamilya ko
At ang pangalan ko! Ibang klase si Mayora natin. Mukhang Valdeng projects ang gagawin para sa bayan natin. Sigurado ka ba? Alam mo naman ng mga politiko, sa una lang magagaling ang mga yan. Sa una lang pasikat, mabibo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito po sa ating unveiling ceremony ng ating mga multi-cabs na ipapamahagi po natin sa 45 na mga barangay sa ating bayan. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Dad, mukhang sasabi tayo. Kasi gusto niya sa kalambilin lahat ng properties ni Tito Victor. Ito namang pabibong mayor, naghahanap ng documents. What if malaman niya na konti lang yung share natin sa kumpanya ni Sakalam? Mahal, kaya naman ako talaga napadpad dito kasi may ipapapirma lang akong kontrata sa'yo. Tsaka na-check ko na rin yung model unit na yan. Sigurado kung magugustuhan mo yan. Worth it talaga yung 2 million budget na nilagay natin. Sigurado ka, ha? Ipirmahan ko na lang to. Tiwala ako sa'yo. Kasado na ang lahat. Next week daw, may papadala na lang yung mga unit sa munisipyo. Congratulations! You know what? This calls for some celebration. Meron tayong juice. Pwede tayo mag-cheers. Cheers to you. Cheers. Buti naman at hindi ka nagdalawang isip na ibenta sa akin ng mga properties nito si Victor. Actually, hindi properties ni Mayor Victor yan. Properties yan ni Councilor Jeco. This is a clear falsification of public documents, Councilor. Klarong-klaro, dinoktor mo ang sarili mong salin. Mayor, huwag mo naman akong pagsasalitaan ng ganyan na parang sigurado ka sa paratang mo. Tandaan mo, I am innocent until proven guilty. Honesty saves everyone's time, Councilor. Pero kung hindi mo talaga aaminin ang kasalanan mo, I am willing to give all of my time para lang imbestigahan ka. Masyado ka nagpakialamera, Luz, ah. Pero di ko papayagan sirain mo pamilya ko at ang pangalan ko. Galing mo umiwas, ah. Sundalo ka ba dati? Kaya ko ring tulungan kang ilagan ang mga kasong binabato sa iyo ni Luz.
Wow! Wow, Mang Steve! Ibang klase si Mayora natin. Mukhang Valdeng projects ang gagawin para sa bayan natin. Sigurado ka ba? Alam mo naman ng mga politiko, sa una lang magagaling ang mga yan. Sa una lang pasikat, pabibo. At saka yung sinasabi mong baldi-balding project, baka naman maging baldi-balding pera na rin ng kanilang kakamkamin. Pero, Mang Steve, kung titignan niyo ang background ni Mayor Luz, walang bahid ng korupsyon, no? Kaya maging masaya na lang tayo at nakikita natin kung paano niya tuparin yung mga ipinangako niya para sa atin. Oh, kung ako sa'yo, Mang Steve, suportahan niyo na lang ang ating alkalde para sa magagandang hangarin niya para sa atin at para sa buong pinagkaisahan. Ganun yun. Wala na. Isang mapagpalang araw po, pinagkaisahan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito po sa ating unveiling ceremony ng ating mga multi-cabs na ipapamahagi po natin sa 45 na mga barangay sa ating bayan. Tunay po talaga na nagsisimula sa pagkakaisa ang pag-unlad ng bawat lugar. Siyempre po, nagpapasalamat po ako sa mga taong bumubuo po ng Sangguniang Bayan, mga masisipag naming empleyado sa munisipyo, at siyempre po sa ating mga kapitan. At siyempre po, nagpapasalamat ako sa aking mahal na asawa na talagang tumutok para po mapabilis ang pagdating ng ating mga bagong multi-cabs. Salamat, mahal. Dahil po sa proyektong ito, nakikita po nating lahat, nagkakaisang diwa tayo, na ang hangad natin ay ang kaligtasan ng bawat isa sa atin at ang pag-asenso ng buhay natin. Salamat po. Finally. Multi-cab ang in-order mo? Salamat, Mayor. Pero sana next time, yung motor naman, hirap pumadyak ng pedicab. Ano ka ba, Pablo? Malaking tulong ang mga pedicab na sa bayan natin. Lalo na sa kapaligiran. Walang polusyon yan. Di ka pagagamit ng kuryente. Para ka na rin nag-exercise kapag pumapadyak ka. Di ba? Salamat po talaga, Mayor. Mayor, salamat ulit. Nako, walang anuman po. Hayaan nyo, mas marami pa po tayong mga proyektong gagawin. Sige po, Mayor. Mahal. Mag-usap tayo. Ngayon din. Reggie, pakitanggal nito. Yung mga picture. Kami ng bala dito. Lahat yan. Tanggalin Lahat yan. Tanggalin. Diba nag-usap naman tayo na sa lahat ng proyektong gagawin natin, ayoko nakikita yung pangalan at litrato ng mukha ko.
Tsaka alalahanin mo, pera ng pamahalaan to. Pera na nanggaling sa tax ng taong bayan. Mahal, pasensya ka na. Siguro nagkaroon lang kami ng misunderstanding ng contractor. Tsaka teka lang di ba akala ko ang napag-usapan natin, multi-cabs? Pedicab to eh. Ano nangyari sa 2 million budget, Erwin? Sa totoo lang, to be honest with you, etong mga to, hindi aabot ng 1 million yan. Mahal, hindi ko rin alam eh. Erwin, paano hindi mo alam? Sa'yo ko pinagkatiwala to. Ngayon sasabihin mo sa akin, hindi mo alam? Mahal, relax ka lang. Okay? Kakausapin ko si Mr. Douglas tungkol sa kontrata. Erwin, ayusin mo to. Marami pa akong problema kailangan asikasuin sa opisina. Alis na ako. Mahal! Grabe. Pagod na ako. Bakit ba kasi walang extra day off ang mga magagandang nilalang na katulad ko? Stressed ka? Sobrang stress ka mo. Kaya ayoko magpolitika eh. Mumukha akong haggard kapag ganyan. Sabi ko na titingin ka talaga eh. Hindi ko nagugustuhan yung mga ganyan tingin mo. Parang sinasabi mong haggard ko Sa'yo galing yan. Ay, o nga pala. Sumagot na ba siya? Oo, Kaz. Kanina pa. Oh, and sabi? Ay sabi niya, tatanong niya ako kung kumain na daw ba ako, kung pagod na ba ako, kamusta na ba ako, masakit na ba yung kasukasuhan ko, yung tuhod ko, yung braso ko, yung bewang ko, yung ulo ko. Tinatanong niya ako sa lahat. Sabi pa niya, full body massage daw niya ako I'm so tired. Yes, massage please. Minda, hindi yata tayo nagkakaintindihan. Si Councilor Diego ang tinatanong ko. Hindi si Richie. Nilinawin mo naman kasi. Dami-dami kong ginagawa. Naguguluhan yung utak ko eh. Ito na, tatawagan ko na. Oh, may sagot ba? Magsawa ka katatawag, Luz. Dad, paano kung police na yung tumatawag sa'yo? Ay, naku. Alam mo, hindi mo talaga malulusutan to this time. Ano na mangyayari? Mawawala na ba yung yaman natin? Masasira ba yung pangalan ko? Huwag ka mag-alala, anak. Hindi ko naman nahayaan na parang isang katulad lang ni Luz ang magsisira ng pangalan ng pamilya natin. Sige nga, Dad. Paano? Alam mo, lagi mong sinasabi na meron kang solusyon, pero hindi mo naman magawa-gawa. Alam mo, kung hindi pa kita tinulungan, sigurado magkasama na kayo ni Tito Victor ngayon sa kulungan. Ay! Mukhang alam ko lang kasi makakatulong sa atin, Dad. Hello, Selena? Lala, manlibre ka naman ng merienda. La, ako talaga, Mang Steve. Di ba dapat yung may-ari ng tindahan? Ayan, mukhang madami na nabenta, Kuripot mo naman.
Gagaya ka pa kay Mayor Luz. Gagawa na lang ng project, tinipid pa. Mukhang malaki naman yung budget. Bakit parang nagtipid? At ang pinagkastusan pa kamo, yung tarpaulin at banderitas. Hindi kaya binusa yung budget? Shoot na sa bank account. Sana oil. Naku. Naku, palagi na lang tayong may nasasabi, no? Dapat nga, papasalamat na lang tayo at may proyekto siya. Ganun yun. Teka. Fan ka ba ni Luz, Lala? Mang Steve, alam mo naman yun na love ko si Luz, di ba? Pero kung may, alam mo yun, may pagkakamali, pwede naman tayong mamuna ng pagkakamali. Kung talaga may pagkakamali, etong tanong, meron bang ginawang masama sa inyo si Mayor? O ano, nanahimik ka? Ayun, sure. Nakausap mo na ba yung contractor dun sa multicabs? I mean, yung pedicabs? Sa Japan pa raw si Mr. Douglas. Pero nakausap ko na yung staff niya. Pagdating niya dito, mag-uusap kami. Galit ka ba sa akin, mahal? Mahal, galit ka ba? Pumalpak ako sa pinagkatiwalaan niya sa aking trabaho. Karma yata. Sorry, anak. Nadamay pa sa mga kasalanan na nagawa ko. Kaya mo, labas ko dito, babawi ako. Salamat na nakipagkita ka. Saka ka na magpasalamat pag nagtagumpay na tayo sa plano. Alam mo, hindi talaga ako papayag na sirain niya ang pangalan ng matagal ko nang iningatan. Good morning, Mayor Balde. Good morning, Sir Razon. Based on our investigation, more or less, 800,000 po ang halaga po ng pedicab. At hindi po 2 milyon ang nakalagay po sa approved budget na isinambit po ninyo. Saan na kaya yun? Andito na ako. Erwin? Ikaw ang ka-eyeball ko? Oh. Ay, hindi ako yung ka-eyeball mo. Pero ako yung pumunta. Sa bayan ng pinagkaisahan, 2 pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Kung hindi mo talaga aminin ang kasalanan mo, I am willing to give all of my time para lang imbestigahan ka. Kaya ko ring tulungan kang ilagan ang mga kasong pinabato sa ni Luz. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito po sa ating unveiling ceremony ng ating mga multicabs.
na ipapamahagi po natin sa 45 na mga barangay sa ating bayan. Sa'yo ko pinagkatiwala to. Ngayon sasabihin mo sa akin, hindi mo alam? Relax ka lang. Okay. Kakausapin ko si Mr. Douglas tungkol sa kontrata. Erwin, ayusin mo to. Marami pa akong problema kailangan asikasuhin sa opisina. Alis na ako. Mahal! Nakausap mo na ba yung contractor dun sa multicabs? I mean, yung pedicabs? Sa Japan pa raw si Mr. Douglas. Pero nakausap ko na yung staff niya. Pagdating niya dito, mag-uusap kami. Galit ka ba sa akin, mahal? Mahal, galit ka ba? I'm sure galit yan si Luz. Tita, anong ginagawa mo dyan? Nakabukas ang pinto, narinig ko. Nag-uusap kayo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Tita, please. Usapang mag-asawa to. Erwin, anak. Hindi nga siya sumagot sa'yo eh. Babae din ako. Alam ko ang ibig sabihin ng silent treatment. Ang ibig sabihin nun, galit siya sa'yo. Tapos, ang tingin niya sa'yo, palpak ka. Simpleng project, anak. Hindi mo pa naayos. Totoo ba? Tama ba yung sinabi ni Tita? Erwin, anak. Buti dinalaw mo ako. Bagot na ako dito eh. Dami ko nga rin problema pa eh. Pati yung relasyon naming mag-asawa, naapektuhan na. Hindi ka na nasikaso ni Luz. Dahil busy siya sa trabaho niya, no? Pumalpak ako sa pinagkatiwalaan niya sa aking trabaho. Karma yata ito pa eh. Sorry, anak. Nadamay ka pa sa mga kasalanang nagawa ko. Kaya mo, paglabas ko dito, babawi ako. Sige pa. Kailangan ko na rin umalis. Dumalo naman talaga ako dito para padala yung pagkain niyo. Uy! Salamat, ha? Pero mapapanis na naman ang laway ko dito dahil wala akong kausap. Wala kang kausap ngayon. Soon, magkakaroon kang kausap. Huwag ka mag-alala. Sino? Si Tito Diego. Diego? Si Paring Diego? Diego. Salamat at nakipagkita ka. Saka ka na magpasalamat pag nagtagumpay na tayo sa plano. Bakit kasi nanalo pa yung Luz na yan sa pagka-mayor? Alam mo, hindi talaga ako papayag na sirain niya ang pangalan ng
matagal ko nang iningatan. Isa lang ang paraan para hindi masinga ang buhay mo. Unahin nating sirain ang buhay niya. Ano ba naman yung mukha mo, Amor? Nag-uumpisa pa lang tayo, takot ka na agad. Kung gusto mong pabaksakin ang kalaban, dapat handa kang gawin ang lahat. Lahat, Amor! Lahat! Schedule na pinapa. Pati yung kay Vincent Lorado. Pero naayos mo na ba yung yung mga boxes doon? Good morning, Mayor Balde. Good morning, Sir Razon. Good morning. Sorry, hindi rin po ako nakapag-set ng appointment. This is urgent, Mayor Luz. May nakikita po kaming problema po sa kaukulan po ng project po ng multicab natin. Tsaka based on our investigation, more or less, 800,000 po ang halaga po ng pedicab. At hindi po 2 milyon ang nakalagay po sa approved budget na isinabit po ninyo. Kaya po, Mayor, itinatanong ko po sana at gusto ko po sanang malaman kung saan po natin nakarating po ang ating 1.2 million na budget. Teka lang po, Sir Razon, may tatawagan lang ako. Hello, Erwin. Mag-usap tayo. Ngayon na. Sir Razon, upo muna po kayo. Dad! Tatakas ka ba? Tatakas? Huwag ka nga judgmental. Ano, magbabakasyon ka lang? Bakasyon? Sa posibleng mangyayari sa akin? Posible pa bang maka-afford akong gumastos? Ano na ni pambabayad ko sa abogado natin? Para saan nga yung pag-i-empake mo? Inayos ko lang yung mga gamit ko kasi, alam mo na, baka sakaling matuloy talaga makulong ako. Dad, hindi ka makukulong, okay? Inayos na namin ni Selena to. Sino ba yung Selena na yan? Matagal mo na ba yung kilala? Hindi. Pero, siya yung mag-aayos ng case mo. Paano ka naman nakakasiguro na maayos nga yung case ko? Sabi mo nga, hindi mo naman siya ganun kakilala na lubusan, hindi ba? Oo nga, no? Pues kung ganun, hayaan mo na muna ako ituloy itong ginagawa ko. Sige, Dad. Tulungan na kita. Dad, bawal to sa kulungan. Sama mo na yan. Sige na lang. Kunin mo na yung pati mga tornilyo doon at saka yung... Sige na. Lagay mo na lang yan dyan sa maleta. Punong-puno ng pera yan. Dali, lagay mo na rin dyan. Okay, sige. At saka yung, yung screwdriver at saka yung... Dali, sige na. At saka yung ano... Okay. May mga ibang tools pa doon. Yung power drill, yung kuryente. Paano naging ganyan yung reports? Ano nangyari? Bakit ako yung tinatanong mo dito? Hindi ba dapat ikaw ang nag-i-explain yan? Ay, oo nga pala. Erwin, bakit ganun yung reports, ha? Ano nangyari? Natanong mo na ba yung mga supplier nito?
Di ba dapat sila yung tinatanong mo dito? Luz, nakailang tawag at text na ako sa kanila. Pero hindi sila sumasagot. Oh, wait. Ako. Eto. Ako nakausap ko. Pumayag siya, mamayang gabi daw, eyeball. Eyeball? Anong eyeball, Minda? Ano yan? Kinuha ko kasi yung contact number, hinanap ko yung contact number ng supplier. Ngayon, sabi ko, eyeball kami, pumayag naman. Pero syempre, hindi ako pwede makapagkita dito. Ikaw na, Erwin. Baka pagsilosan pa ni Richie to, no? Oo naman. Ako na lang gagawa niyan. Ako na bahala, Minda. Salamat. Oo naman. Ito na. I'm confident naman na this is all just a misunderstanding. I'm going to fix this, Luz. Highlights nyo, again, ito, si Edita, Clemencia, Simeon, lahat ng mga nasa visa, ha? Tandaan nyo, and ayun, yun lang naman. Yung sinabi ko kanina, tandaan nyo na lang. Sige, pahinga na kayo, uwi na ako. Bye! Sa simula lang talaga, akala mo malinis, no? Oo nga, Mang Terry. Masipag kulo, may dumi rin naman pala. Di ba? Tapos nga, tignan mo nga. Uwi na ito, trabaho. Siya nga tunay. Samantalang tayo, di ba? Hanggang ngayon, nagtatrabaho tayo. Ewan ko ba sa ibang tao dyan, ha? Uwi agad. Kasi yung trabaho. Kasi kaya ayusin niya tapos dalhin niya sa opisina ko, ha? Nako, may nakalimutan pala akong pirmahan. Mark! Yes, oo. Yung mga papers na mga kailangan. Excuse me, may gagawin pala ako sa baba. Gawin niyo yan, ha? Gawin niyo yan. Sige po, ma'am. Saan kaya yun? Andito na ako. Erwin? Ikaw ang ka-eyeball ko? Oh. Ay, hindi ako yung ka-eyeball mo. Pero ako yung pumunta. Hindi ikaw yun? O sige, uwi na ako. Oh, teka, sandali. Hindi mo pa sinasagot yung mga tawag at text ko. May kailangan pa naman akong tanungin sa'yo. Talaga? Baka hindi ko na-receive yun. Ano ba talaga yun? Kailangan kitang tanungin tungkol sa mga procurements. Ano ba nangyari dun? Bakit ganun lang yung na-receive namin? Malayo dun sa napagkasunduan. Sakto. Dala ko yung documents. Check natin. Ito yung documents. Ito yung mga resibo. Akala nga namin, okay na tayo sa pinag-usapan natin. Yung 800,000 pesos lang na na-receive namin from you. Kaya ganun ang quality ng vehicle turnover namin sa inyo. Akala ko nagbagong isip mo eh. Bakit hindi niyo ko tinawagan man lang para i-clarify ulit? Pinaproseso na namin agad. Baka hindi tayo mag-go sa oras. At saka naibigay mo naman sa amin ang complete requirements. At mismo si Richie nag-abot sa akin. Si Richie? Nakikita mo ba lahat ng folders sa table ko? Yun po? Yes, ma'am. I have 2 eyes, the left and the right. Good. Kailangan mo siyang dalhin lahat dito kasi meron pa akong mga kailangan permahan para sa payroll niyo. Payroll? Oh yeah, no problem. Ito po. Tapos ito, pakiiwan to sa table ko, pero ito lang. Para saan po itong folder, ma'am? I-explain ko pa ba? Ayaw mo mapabilis yung sweldo? Wait, syempre, sabi ko nga, dapat din ako nagtatanong. Tama, ma'am. No problem, ma'am. Yes, alright. Dito, ma'am. Ayan, ha.
Parehas naman itong nabigay ko. Binago mo ba? Oh, hindi. Maniwala ka sa akin. Huwag mo magpapakulong, bro. Ayoko makulong kasi kakasal pa ako kay Minda, bro. Bro, kumalma ka. Tatanong lang kita. Wait, bakit ang dami-dami mong personal na tanong? Ano mo gusto mo malaman? What? Everything. I want to know everything bago kita pagkatiwalaan. Like, why are you helping me and my dad? Ano ba talaga intention mo? Sa'yo na? Magiging pantay po kami sa pagtuklas ng katotohanan. At I promise po that I will get to the bottom of these issues. Ganyan din si Mayor Victor dati. Sa una lang magaling. Uulitin ko po ang pinangako ko dati na tuloy-tuloy lang po ang pagsugpo ng korupsyon. Kahit sino man ang sangkot dito. Sa bayan ng pinagkaisahan, dalawang pamilya ang nagbabangayan sa politika. Kaya ang mga anak maiipit sa gulo. Pero pasintabi po sa mga nanonood, ang lahat ng makikita nyo'y wala naman pong katotohanan. Hango lang po sa isip na puno ng kalokohan. Kung meron pong tamaan, sorry na lang. Mapapanis na naman ang laway ko dito dahil wala akong kausap. Wala kang kausap ngayon. Soon, magkakaroon ka kausap. Huwag ka mag-alala. Sino? Si Tito Diego. Diego? Paano Diego? Ano ba naman yung mukha mo, Amor? Nag-uumpisa pa lang tayo, takot ka na agad. Kung gusto mong pabaksakin ang kalaban, dapat handa kang gawin ng lahat. Lahat, Amor! Lahat! Good morning, Sir Razon. Based on our investigation, more or less, 800,000 po ang halaga po ng pedicab. At hindi po 2 milyon. Dad, hindi ka makukulong, okay? Inayos na namin ni Selena to. Sino ba yung Selena na yan? Matagal mo na ba yung kilala? Hindi. Pero, siya yung mag-aayos ng case na. Paano ko naman nakakasiguro na maayos nga yung case ko? Sabi mo nga, hindi mo naman siya ganun kakilala na lubusan, hindi ba? Eyeball? Anong eyeball, Minda? Ano yan? Kinuha ko kasi yung contact number, hinanap ko yung contact number ng supplier. Ngayon, sabi ko, eyeball kami, pumayag naman. Pero syempre, hindi ako pwede makapagkita dito. Ikaw na, Erwin. Baka pagsilosan pa ni Richie to, no? Oo naman, ako na lang gagawa niyan. Ako nang bahala, Mr. Salamat. Oo naman. Saan kaya yun? Andito na ako. Erwin? Ikaw ang ka-eyeball ko? Oh. Ay, hindi ako yung ka-eyeball mo. Pero ako yung pumunta. Hindi ikaw yun? O sige, uwi na ako. Oh, teka, sandali. Hindi mo pa sinasagot yung mga tawag at text ko. May kailangan pa naman akong tanungin sa'yo. Ah, talaga? Baka hindi ko na-receive yun. Ano ba talaga yun? Kailangan kitang tanungin tungkol sa mga procurements. Ano ba nangyari dun? Bakit ganun lang ina-receive namin? Malayo dun sa napagkasunduan. Sakto. Dala ko yung documents. Check natin. Ito yung documents. Ito yung mga resibo. Akala nga namin, okay na tayo sa pinag-usapan natin eh. Yung 800,000 pesos lang na na-receive namin from you. Kaya ganun ang quality ng vehicle turnover namin sa inyo. Akala ko nagbagong isip mo eh. Bakit hindi niyo ko tinawagan man lang para i-clarify ulit? Pinaproseso na namin agad. Baka hindi tayo magaw sa oras. At saka naibigay mo naman sa amin yung complete requirements. At mismo si Richie nag-abot sa akin. Si Richie? Nakikita mo ba lahat ng folder sa table ko?
Yun po? Yes, ma'am. I have 2 eyes, the left and the right. Good. Kailangan mo siyang dalhin lahat dito kasi meron pa akong mga kailangan permahan para sa payroll niyo. Payroll? Oh yeah, no problem. Ito po. Tapos ito, pakiiwan to sa table ko, pero ito lang ha. Para saan po itong folder, ma'am? I-explain ko pa ba? Ayaw mo mapabilis yung sweldo mo? Siyempre, sabi ko nga, dapat di na ako nagtatanong. Tama, ma'am. No problem, ma'am. Yes, alright. Dito, ma'am. Ayan, ha. Parehas naman itong nabigay ko. Binago mo ba? Bro, hindi. Bro, maniwala ka sa akin. Huwag mo magpapakulong, bro. Ayoko makulong kasi kakasal pa ako kay Minda, bro. Bro, kumalma ka. Natanong lang kita. Bro, hindi ko talaga alam kung ano nangyari. Maniwala ka sa akin, hindi naman kita papahamak eh. So, sino nag-magic nito? Magic? Wala naman ako nakita magician nun eh. So, paano? Anong dadahilan natin? Bro, hindi kaya nagkaka-selective amnesia ako. Paano to? Ikakasal pa ako kay Minda, bro. Gusto ko magpamilya. Ano gagawin? Bro, tulungan mo ako. Ano gagawin ko? Bro, ano kami ni Minda, bro? Tapos, pamilya ko, hindi ko na maalala yung mga pangalan ng mga anak ko. Paano kung pati pangalan ko, hindi ko na maalala? So what's your favorite color? My favorite color? Black. Black. What's your favorite food? Street food? Yeah, street food. Okay. What's your motto in life? Wait, bakit ba ang dami-dami mong personal na tanong? Ano ba gusto mong malaman? What? Everything. I want to know everything bago kita pagkatiwalaan. Like, why are you helping me and my dad? Ano ba talaga intention mo? Selena? You know what? Because I can see myself in you. Paano? Victor, parang awa mo na. Huwag mo ko hayaang makulong. Bakit mo kilala? Kilala ba kita? Kilala ko ba to, Boyong? Pero, kanina mo yan. Kumpara mo yung si Ramon, tapos inaanak mo yung anak niya si Selena. Hindi ko kilala, di ba? Oo. Hindi nyo kilala yung mayor. Oo, pero sigurado ko na siya yung nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi yan totoo. Pinatago lang sa akin ng Victor yan. Ginagamit mo lang ako. Aminin mo, Victor! Hoy! Wala akong alam sa pinagsasabi mo! Doon ka sa korte magpaliwanag! Victor! Please! Huwag mo hayaan magulo, please! Bolo! May pamilya na ako! Nakikinig di ako! Tama na! Gusto ko paliwanag! Please! Doon ka! Doon! Sa korte! Kapit pa ng kapit. Boyong. Mayor. Tingin ko nga. Iba itsura mo ah. Alec Bobik? Hindi. Alipad-paran ako. Ipusod mo nga! Pusod? Magpusod ka! Sige, Mayor. Simula ngayon magpupusod na ako. Kuway, kung gusto mong ganyan ang buhok mo, luluhod din ako. Lumuhod ka. Lumuhod ka. Hindi ako makalong ni Rayo ka ako. Asan na yung dati mo? Wala na siya. Namatay siya sa kulungan kasi hindi niya na kinaya yung
Yung walang aircon. So sorry to hear that. Dahil doon, Amor, natutunan ko na it's a dog-eat-dog world. Walang hustisya sa maliit. Walang puwang sa mahihina. Gusto ko lang sabihin na salamat, Selena, dahil binigyan mo ako ng chance na hindi maging mahina. Lahat ng sasabihin mo, gagawin ko. At saka, alam ko na may mga favorites mo eh, so baka pwede na tayo maging beshies, right? Okay, Beshi. Beshi. I like that. Beshi. Luz, gising na. Ay, Erwin. Naku, sorry. Hindi pa ako nakakapagluto ng breakfast mo. Mahal, wala ka sa bahay. Nakatulog ka dito sa office. Gusto ko pang matulog. Pagod na pagod ako. Luz, gumising ka na. Kailangan mong malaman yung tungkol sa reports. Anong reports? Nakausap ko na yung supplier at si Richie. Tama nga talaga, parehas yung hawak nilang records. Oh, paano nangyari yun? Nasaan yung funds? Okay lang naman, mahal. Kung natabi mo, walang problema. Sabihin mo na lang sa akin, okay? Yun nga yung problema eh. Nawawala rin. Nawawala? Anong nawawala, Erwin? Nawawala! Teka lang. Naginip ata ako. Luz, gising. Ilang linggo pa lang po akong nakaupo bilang mayor ng pinagkaisahan. Ngunit, samot-sari na pong korupsyon ang aming natuklasan. At ginagawa na po namin ang aming makakaya. Iniimbestigahan na po namin ang mga dapat imbestigahan para po mabalik kung ano po ang dapat maibalik sa kaban ng bayan. Oh, ang galing talaga ni Mayor! Itong linggo pong ito, meron po kami mga natuklasan na mga bagong kaso. Isa na po dito ay ang questionable assets ni Councilor Diego. Kaya iniimbestigahan na po namin ito. Aside from that, meron din pong nabanggit sa amin ng DILG tungkol sa procurement ng multicabs na again, magiging pantay po kami sa pagtuklas ng katotohanan. At I promise po that I will get to the bottom of these issues. Ganyan din si Mayor Victor dati. Sa una lang magaling. Tsaka, paano siya mag-imbestiga? Mismong asawa niya ang sangkot. Uulitin ko po ang pinangako ko dati na tuloy-tuloy lang po ang pagsugpo ng korupsyon, kahit sino man ang sangkot dito.
Yes. Oh, sure. Sige, punta ako dyan mamaya. Ha? Oh, Luz! Dito ka Hi, pala tita. nakatira. Akala ko lumipat ka na sa munisipyo. Which is okay lang naman sa akin. Mas peaceful naman dito pag wala ka. Tita, please. Erwin, anak, I was able to watch the speech. Kulang na lang, idiin ka na agad ng asawa mo. Yan ba ang intention mo, Luz? Hindi naman, tita. Gusto ko lang ipakita sa mga constituents that I'm setting a good example. Na hindi ko hahayaan na may mga korupsyon dito. Alam ni Erwin yan. Whatever, Luz. Tita, lahat naman po ng properties ni Tito Victor, alam naman natin na galing sa ill-gotten wealth. Including this mansion. Kaya pinahakot ko na po actually lahat ng mga gamit natin. Aalis din tayo ngayon din. Ha? Dito? Ngayon? Well, dahil questionable yung business partnership natin, ayaw na ibenta sa akin ni Mayor Luz yung properties ni Victor. Kaya malamang, Dad, imposible na rin ibenta sa akin yung properties mo. Posible na talaga ako makulong. Dad, huwag kang mag-alala pag nakulong ka. Bibiling ko yung kulungan na yan. Lalagyan ko pa ng swimming pool yan, tennis court, bar, amenities. Gagawin kong clubhouse yan. Para pag nakulong ka, hindi ka ma-homesick. Sa Kalam, salamat pero hindi na kailangan yung mga yon. Alam mo naman, kawawa naman tong future dad ko. Pag nakulong yan, baka ma-homesick yan. Hindi, okay lang. Nagawan ko na ng paraan. Dahil ba to kay... Ano yun? Ha? Wala. Ang sabi ko lang, i-enjoy na lang namin ni Daddy yung time namin habang magkasama pa kami. Oh. Diba, Dad? Katats yun, ha? Sobrang mamimiss ko talaga itong mansion na to. Ay, ang aking luggage. Ma'am, okay na po ba kayo? Okay na lahat? Baka may naiwanan pa po kayo, ma'am. Okay na. Ako na lang din dito. Hindi, ako na, ma'am. Baka mabasag pa. Mabasag? Wala nga mabasag. Basta ako na lang. Ma'am, sandali. Parang check ko lang po, ma'am. Hindi na kailangan, Boyo. Mabilis Okay lang, na ma'am. yan. Ako mismo nag-pack niyan. Ma'am. Ba't may ganito, ma'am? Hindi talaga, oh. Buti na lang ho. Dala ko ang aking detector. Hindi na kailangan. I-check lang po natin. Check lang natin, ma'am. Mabilis lang po. Okay, ma'am? Pasensya na ho, Boyo ha? nga. Ma'am, pasensya na. Ma'am, di, labas nyo na yan. Labas nyo na po yan. Ako, laki, ha? To be sure lang, ma'am, ha? Naglit lang po. Op. Ayan. Labas nyo, ma'am. Sige na po. Sige, ang hap. Ma'am, di nang hapa yan! Ma'am! Naku, tita, hindi niyo po pwedeng dalhin yan. Akin yan. Erwin. Sige na, please. Mga regalo ng papa mo to sa akin, Tita, I'm sorry, pero pagmamayaring na lahat yan ang munisipyo. Last na lang, ma'am, ha? Hindi na kailangan. Bag ko yan, Oo nga, hindi. Bag ko Security yan. ano lang. Ma'am, kailangan ko lang po i-check, ma'am. Ano, pati cellphone, ganon? Hindi naman po tutunog yung set. Ma'am. Ang dami, ginto, ma'am, ha?
Parang hindi nauubos. Ano pa ba? Pati cellphone ko gusto Hindi, mo. ma'am, sa inyo na po, sir. Sa inyo na lahat yan. Go! Go! Mga kababayan, ang lahat ng kumakalat na chismis tungkol sa korupsyon sa administrasyon ng not so honorable na si Mayor Luz Valde, I'm confirming it. Totoo ang lahat ng iyon. Magandang araw, welcome! Lina, welcome! Sa anong kwarto ko? Dapat yung tutulugan mo, i-ready na sana namin. Kaso ang gulo-gulo pa, kalilipat lang namin. Pansamantala, ginawa muna namin bodega. So, sana ko? Alam mo, isa lang naman gusto ko eh. Ano? Yung kahit after nating ikasal, happy pa rin tayo. Ganun. Hindi kagaya ni Erwin tsaka ni Luz. Parang meron na namang bagong problema yung dalawa. Anong problema? Yung yung turnover nga ng pondo. Ang pinapalabas kasi nitong si Amor, ninakaw daw ni Erwin, tapos may approval ni Luz. Malaman ko lang talaga kung sino may kasalanan talaga dyan. Lagot talaga yan sa akin. Sino man yan. Huwag na natin asahan na magiging patas pa si Mayor Luz Valde sa kanyang magiging desisyon as a mayor. Oo! Huwag nang asahan yun! Okay na, Dad. Okay na. Mayor Luz Corrupt! Mayor Luz Corrupt! Mayor Luz Corrupt! Mayor Luz Corrupt! Mayor Luz Corrupt!